St. Luke's Medical Center. Sinampal ng katotohanan si Senator Amy Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. This is definitely a desperate move dahil ba maaari nang lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Ayon kay Yusek Claire Castro, this is a definitely desperate move. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test noon pang bago mangampanya ang Pangulo. Walang basehan dahil kung itong test na ito na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative sa drug test ang Pangulo, bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung ano ang motibo niya. Halika, ating tingnan ang patungkol sa pahayag ng St. Luke's. Na tila sinampal ng katotohanan si Senator Amy Marcos. Desperate move o mas malalim na motibo? Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Kung may isang bagay na hindi inaasahan ng marami, ito ay ang sandaling mismong dugo mo ang unang magtuturo sa iyo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento dahil ang sumunod na nangyari mas nakakagulat. At dito na nagsimula ang tanong ng bayan. Bakit si Senator Amy Marcos, sariling kapatid, ay tila gustong siraan ang kapatid niyang Pangulo? Marami ang nagtataka pero mas marami ang nagdududa. Hindi dahil sa tanong pero sa timing. Pero bago tayo pumunta roon, kailangan muna nating balikan ang isang dokumento na akala ng marami ay nakalimutan na. Isang resultang matagal nang nakasulat pero ngayon lang muling umuugong dahil may gustong magpasiklab. Kung totoo ang paratang, bakit ngayon lang? Ayon kay Yusek Claire Castro, Palace Press Officer, this is a definitely desperate move. Pero bakit nga ba desperate? Simple, noon pang bago mangampanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagpa-drug test na siya at hindi siya tumutol, hindi din siya umiwas. Therefore, kung may duda noon si Senator Amy, bakit hindi siya nag-ingay? Bakit ngayon? Si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. May alam ba siyang hindi sinabi? O baka naman may gusto siyang palabasin? Pero sandali, hindi pa dito natatapos ang piraso ng puzzle. Kung negatibo pala, bakit may ingay? Sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hearing, isang pahayag ang bumulaga sa lahat. Kinumpirma mismo ng St. Luke's Medical Center Global City. Negatibo ang naging resulta ng cocaine test ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Nobyembre 2021. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, kita ko po muli sa inyo, ito, May 13, 2024, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito labas? May 13, 2024. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang pinumpirma
ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Hindi haka-haka, hindi chismis, hindi sabi nila, kundi mismong drug analyst na si Jeresa Reyes ang nagpaliwanag. May lalabas po na line. Kapag lumabas yung line, negatibo po talaga. Kung malinaw na malinaw ang resulta, pero bakit parang may pwersang nagpupumilit na guluhin ang tubig? Ito pa, maraming nagtataka kung bakit mabilis lumabas ang resulta. Pero sinabi ni Dr. Cecilia Lim of St. Luke's was very clear. Sinabi niya, mabilis talagang lumabas yung resulta. Yung 5 minutes, maximum allowance lang. Kapag lumabas ang linya, hindi na yun mawawala. Negative na kayo. Therefore, kung malinaw ang proseso, malinaw ang siyensya, malinaw ang resulta, ano ang hindi malinaw? Kay Senator Amy. At dito nga, 5 minutes lang dapat. 2 minutes, lumabas na ang resulta ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, malinis na malinis ang sistema ng kanyang katawan. Sa gitna ng ingay at intriga, tahimik pero diretso ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. I really don't feel that I am the one being alluded to. Pero tungkulin ko bilang aspiring public official na ipakitang laban ako sa illegal drugs. Kung hindi siya ang tinutukoy, sino nga ba? Kung hindi siya ang iniintriga, bakit parang siya ang pinupuntirya? Bakit mismong kapatid ang nagpasimula? Sa huli, hindi ang sigaw ang pinakamalakas, kundi ang katotohanang may dokumento, may ebidensya at may siyensya. At kung sa dulo ng araw, ang tanong ay, sino ang sinampal ng katotohanan? Hindi si St. Luke's, hindi ang presidente, hindi ang mga analyst, kundi ang mga mismong taong kumag-question. Pero dahil walang galaw na hindi nabubunyag, therefore, may mga tanong na sila mismo ang sumasagot na hindi nila namamalayan. Sa lahat ng ingay, intriga, paratang at paghusga na nangyayari sa paligid, lalo na kapag mismong dugo ang nagtuturo at politika ang sumisingit, may isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami, ang puso. At higit sa puso, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng pag-aaway, pagsisiraan at pagdududa, isang linya mula sa Biblia ang biglang kumakatok. Mateo 7 verse 1, do not judge so that you will not be judged. Kung tutuusin, mas madaling humusga kaysa umunawa, mas madaling magsalita kaysa magtanong, mas madaling magparatang kaysa magpatawad. But Jesus calls us to something higher. Hindi lang grace kundi mercy, hindi lang truth kundi justice na nakaangkla sa pag-ibig, hindi lang knowledge kundi wisdom na may kababaang loob. At dito natin maunawaan, tayo man ay may mga pagkukulang, tayo man ay nagkakamali, tayo man ay minsang nakapaghusga. Therefore, bago tayo tumingin sa pagkukulang ng iba, lalo na sa gulo ng politika at intriga, hinahamon tayo ng ating Panginoon Hesus na magsimula muna sa sarili, sapagkat siya ang nagbibigay ng grace, siya ang nagbubuhos ng mercy, siya ang tunay na hustisya, at siya ang pag-ibig na hindi nagpapago. Kaibigan, kung sa gulo ng mundo ay napapagod ka, kung sa ingay ng politika ay nalilito ka, kung sa bigat ng paratang at paghusga ay nadadala ka, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Hindi mo kailangang maging perpekto bago lumapit. Hindi mo kailangang maging malinis bago lumapit o maging tama bago lumapit. Dahil siya mismo ang nagsabing, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Hayaan mo siya ang magtama, mag-ayos, magpatawad at magbigay liwanag, kaibigan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa paalala na hindi namin dapat husgahan ng iba sapagkat kami man ay may mga pagkukulang. Turuan niyo po kami na magpakumbaba, magmahal, umunawa at mamuhay ayon sa biyaya at awa na ipinakita sa amin ng aming Panginoon Hesus. Linisin niyo po ang aming mga puso mula sa galit, paghusga at pagdududa at palitan ito ng kapayapaan at pag-ibig na nagmumula sa inyo. Ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Hesus araw-araw at gabayan sa lahat ng aming mga desisyon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at nawa ang katotohanan ang manaig at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.